So yun mga tol, at welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. At don't forget to subscribe at pakiclick po ng notification bell sa ating YouTube channel. So yun, for today's video, review natin itong ating nabiling Rusi Chariot. So installment ito mga ka-best friend, second hand nakuha natin sa Rusi branch Tuguegarao. So yun, pag-usapan natin itong Chariot na to na nakuha natin dun sa Rusi branch Tuguegarao. So ito yung itsura niya mga tol. Yan. Bagong lahat, ikot ko muna kayo. So may mga ni-repair na ako dyan sa Chariot na to. Yan. Ito yung loob niya, passenger type ito mga tol. So ayan yung mga pinagputulan ko ng tali. So yun, pag-usapan natin yung Rusi Chariot na ito. Makikita natin ngayon, syempre yung bago natin siya nakuha dun sa Rusi. Andun yung kanyang price, pag-usapan din natin. So yun, una tayo dito sa kanyang gulong. Yung kanyang gulong mga tol, ayan, may sukat yan na 4.50 by 12. So medyo may kalitan yung kanyang gulong. Mataba siya na medyo mababa konti. Yan, yung kanyang bolt dun sa kanyang rim 5 yan. Yan, same size lang likod at saka yung harap niya. So dito makikita natin to, nakuha natin na second hand. Ito mga tol, ayan, ito ako na naglagay niyan pati ito. So dito sa harap makikita natin meron siyang cup holder. Ang naglagay niyan yung unang may-ari na. Then nilagyan din nila itong stainless dito sa harap. Siguro protection ito dito sa sa ulan din, at maliban doon dito sa frame, no? Kompatibay din kasi sa yan sa frame. So stainless. So dati siguro itong may pintuan kasi may nilagayan dito ng para sa pintuan, ayan nilagyan nila. So ayan, yung nito mga tol, hindi na gumagana yung kanyang speedometer. Ayan, ito yung odometer, hindi na yung gumagana. Ito lang yung gumagana, gear indicator. Yan, mga turn light signals, yan gumagana yan, neutral indicator gumagana yan mga tol. So yung mga switches niya okay pa, goods pa lahat. 70% working. So yun, dito tayo sa kanyang windshield. Yung windshield niya, wala silang binago dito. Hindi nilang nilagyan ng tent, kasi yung iba nilalagyan doon ng tent sa taas doon para hindi mainit. So ito hindi nila nilagyan. At ito pa ang kagandahan dito mga tol, stock pa yung kanyang side mirror. Ito yung gusto kong side mirror sa Chariot kasi siya, malapad, tsaka kitang kita yung baba ng ating Chariot, kitang kita yan. So dito tayo sa kanyang headlight. Yung headlight niya naka 35 watts yan, wala pang pinalitan dyan. Signal light niya, I think nasa 15 watts yan, standard lang, wala pang pinalitan dyan. Ito yung isa sa problemahin ko na naman, yung kanyang suspension. Ayun, kinakalawang na yung suspension niya. So hindi siguro naalagaan ng unang may-ari ito. So, may mga kalawang siya. Yung suspension left and right, kinakain na siya ng kalawang. So dito tayo, pati yung kanyang side mirror stick, ayun, kinakain na rin ng kalawang. So dito tayo sa kanyang dito, medyo may mga kalawang na rin dyan na nakakapit, nakadikit, ayun sa frame niya. So ang dito naman sa windshield niya mga tol, tumutulo yan dito. Yung isa namin hindi tumutulo, pero ito tumutulo siya. Siguro hindi na siya naka-fit itong rubber niya dito sa may frame, kaya natagas yung ulan. So yun, ang tangke niya goods pa, wala pang bakbak. Ito yung kagandahan dito sa tangke niya, wala pang bakbak yung tangke niya. Yung upuan niya, ito sandalan niya, buo pa at matibay pa pati itong kanyang upuan. So dito tayo sa, mamaya natin pag-usapan yung sa makina. Dito muna tayo sa kanyang mga box, no? So yun, goods pa yung box niya, hindi pa pinakalawang o hindi pa maluwag. Iba kasi maluwag na yan dito. So ito, dito tayo sa gilid. Yung kanyang body, no? So medyo may kalawang na rin yung body niya.
okay lang yun dahil kaya naman nating repairin yung kanyang body, mga kalawang-kalawang dyan. So yung kanyang rim, nakikita natin medyo may kalawang na rin yung kanyang rim. So signal light, brake light and reverse light, goods pa yan mga tol, gumagana pa yan. Pati itong kanyang apakan, yan, goods pa, gumagana pa yan. So pasukin natin dito sa loob. Ito mga tol sa loob, yan. So ito, ako na naglagay nito, itong sa loob na cover. Kasi actually yung cover nito sa loob, hindi na talaga mapakinabangan, talagang ano na, sirang-sira na at pulit na. Talagang sinapinan na lang nila dito sa loob ng trapal dito na itim. Ito siya, oh, yung trapal na itim na nilagay nila. Pati yung insulator, may insulator yan dito sa taas. So tinanggal ko yung insulator kasi nagpapabigat lang yun pagka nabasa ng tubig. So ito, ako na naglagay nito mga tol, yung plastic cover. So actually nakalagay dito trapal din talaga. Talagang ang pangit tingnan pagka trapal yung nakalagay. So ito, plastic cover lang nilagay ko para hindi mabasa yung passenger dito sa loob. So itong kanyang upuan, mapansin natin medyo may kunting bakbak dito. Siguro ano rin yung mga umupo dito, malalaki. Kaya napansin natin may mga bakbak siya. Yung paan ng kanyang upuan, wala na siyang rubber. Actually may rubber rin dyan na para hindi maingay pag tumatakbo. So ngayon maingay siya, wala siyang rubber. So yun, yun ang sunod natin gagawin, rubber sa upuan. So kaya pinaplano ko dito, lagyan ko ng matings na rubber. So dito naman tayo sa kabila. Ayan, kabila may bakbak na rin na konti yung kanyang upuan. Yan, kumpleto pa yung mga sandalan nito mga tol. Kumpleto pa yan. Yung iba niyan wala na talagang wala nang cover yung ganyang sandalan. Yun. Ito yung stock niya na cover o yung Luna. Ito yun siya. So medyo talagang may damage na yung kanyang Luna. So dito tayo sa gilid, ako na naglagay nito. Pinahitay ko na yan kasi wala na talaga to, sira na tong stock niya na Luna. Wala na yung zipper niya, talagang sira na yung zipper. So ayun, ito yung sitwasyon niya. Ako na naglagay nito kagabi. Para maano lang sa ulan kasi tag-ulan niya yung dito sa Cagayan. At mababasa tayo pagka hindi natin ginawa ng paraan to. At yun mga tol, ito pa yung isa kong problema dito. Kasi nakuha ko sa second hand nga, talagang hindi natin maiwasan merong problema. Itong kanyang high and low gear, hindi na gumagana, talagang kailangan na talagang repairin to mga tol. So nandun yung kanyang kable sa ilalim, yun, puno na nga rin ng kalawang. Hindi ko rin talaga napansin yun bago ko ginawa tong chariot na to. Talagang medyo may problema itong chariot na to. So ayan, napapansin natin, may mga kalawang na dito sa gilid. So ito, talagang inano siya ng kalawang. Pero madali lang to, kuskusin lang, tsaka palitan ng pintura. Yun. So yung makina nito 175cc. Ayan, spark plug niya, stock lang yan. Ito, dito ako nagka-problema mga tol, isa pa sa kanyang makina. Dito sa kanyang makina meron tayong air cooler dito. So ito yung nasira yung kanyang extension dito. Kasi may naiwan na tornilyo. So naputol yung tornilyo dito sa sa loob. Kaya hindi natin nalagyan ng tornilyo to. So papabaklas na naman tong taas para lang mapamachine shop to. So marami pang trabaho. Hindi ko napansin kasi na may problema to. So yun, ang air cleaner na rin ito, palitin na rin siya. Carburetor niya kailangan na linisan kasi hard start, tsaka mahirap siya paanda rin, timingan talaga. So kung mapapansin nyo, ito nakabangga dito. Ito kasi mga tol, binili ko lang to, alternative lang, kaya hindi siya tutugma dito, magpas mga bangga sa tangke natin. So yun yung mga pinoproblema natin dito sa chariot. Ito din yung kanyang tambutso. Ayan, malulustre din yung kanyang tornilyo kasi puno ng kalawang. Ayan, talagang kinakain na ng kalawang yung tornilyo dito sa muffler niya. So yun yung muffler niya sa baba.
halos kinakain na rin ng kalawang. Yung chassis niya, meron na rin kalawang siya. Yun o, makikita natin. So, ito yung sitwasyon ng Rossi Chariot na nakuha ko. Second hand, mahigit na 1 taon na ginamit ng unang may-ari. So, nung Friday ko lang kinuha. Yun, marami tayong tatrabahuin dito sa Rossi Chariot nito. So, ayun mga tol, ang presyo talaga nito ay pagka kinumpit ko yung mababayaran ko, kasi yung unang bigay sa akin ng agent ng Rossi ay 2.9 yung kanyang computation, 2.9 for 2 years. So may less pa daw ng 300, kaya 2.6. So kaya agad-agad naman ako kumuha nito kasi sabi ko mababa na yung monthly. So bandang lately nag-text na sabi niya mali daw yung na-compute niya, kaya nabago yung kanyang computation. So ang monthly talaga nito ay 3,200 at may less na 300, kaya naging 2.9 na lang ang monthly ko sa loob ng 2 years. So medyo mataas nga, at nagulat lang ako na gano'n na pala yung situation. Sabi ko sige, okay lang. Sa performance ng makina, para sa akin okay din naman siya. So tuloy-tuloy ko na lang to mga tol. Sa mga vlog natin, abangan nyo dahil papaayos natin itong luna nya. Bibili tayo ng Maruyama. So sa isang Rossi Chariot natin, Maruyama yung nilagay natin, kaya matibay yung luna. Mas matibay pa sa sa leader. So abangan ninyo mga tol, bibili natin to at pupormahan natin para maganda siya tingnan. So pwede natin siya mabiyahe sa malayuan kahit umulan man o bumagyo sa mga vlog natin. So ayan mga tol, kung kukuha kayo ng Rossi Chariot, talagang i-secure nyo o di kaya itingnan nyo ng mabuti unang-una yung makina at yung pangilalim. So ang preno nito papalitan ko rin to dahil pabigla-bigla yung kapit niya. Nakaka-distract o di kaya delikado sa mga kasunod natin, kasi kunting apak lang natin dumidikit yung brake shoe siguro madumi na rin o talagang pudpud na yung kanyang brake shoe. So nakakatakot yung ganong brake. So ayun nga, napagplanuhan ko na unti-untiin ko lang paayos itong Rossi Chariot hanggang matapos ko paayos yung kung ano mang kulang na ipaayos dito. Isa rin sa importante dito, mapaayos ko yung kanyang logger, kasi yung logger niya kailangan natin yun dahil yung area natin doon sa Piña Blanca ay medyo mataas, may akyatin tayo doon na mataas, kaya kailangan natin i-repair yung kanyang logger. Ipaayos natin sa Rossi doon, so dali natin doon. So kahapon yung last natin na vlog, panoorin nyo yung mga tol, kasi sinubukan namin to doon sa Baliwag, Piña Blanca. Kung makikita nyo sa mga video natin ay hindi natin nagamit yung logger niya, gawa ng matigas. So kahapon ko lang siya na nakita na hindi ko siya maibaba, ginaganon ko, hindi talaga maibaba yung logger niya. Sabi ko baka pag pinilit ko ay mapuputol, kaya yun, loaded ako kahapon. Pagdating sa kalagitnaan ng sobrang tarik na daanan ay wala na, namatay na yung makina at bigla na lang siyang na-stop dun sa gitna. Yun, so nandito tayo sa may mataas na porosyon na ang akyatin. So subukan natin dito kung kakayanin. Baba ko na. So titingnan natin yung karga natin. Ang dulas. Grabe. Kaya. So unlike pag meron tayong low gear, magagamit natin yun kahit puno to. Harap, mayroon pa dun sa harap, mayroon pa dito sa kabila.
talagang aakitin, gagapangin ng chariot yan. Basta naka low gear lang. So doon kasi maraming Rosy chariot doon na pupunta, na naghatid, hatid sundo. So kabisado ko na yung chariot doon na kayang-kaya ng chariot doon basta may low gear lang. So ayun mga tol, ito yung ating review sa Rosy chariot na nabili natin sa halagang monthly payment na 2,900 per month. May rebate na yan. At nag-down tayo dito ng 3,000 yung ating down payment. So pumapatak din ng 69,000 yung yung 2 taon sa 24 months na bayad natin dito. 69,000 din yung may pupuno natin doon. So malaki din mga tol, parang bumili na rin tayo ng isang motor. So yun, talagang napili ko itong chariot kasi nga gamit na gamit. Makakarga tayo ng maraming pasahero, magamit rin natin, mag-trike camp tayo, camping. So ito yung pinili ko. Kaya lang may mga palitanan nun tayo dyan sa mga pyesa nya. So ikot ko kayo dito sa harap. Yun, ito yung harap nya, oh. Ayan. So wala, tsagaan ko talaga to ipa-repair yung chariot na to. Kasi ako rin kawawa nito pagka hindi na i-repair. Yan. So yun mga tol, maraming salamat sa pag-subscribe ninyo sa ating YouTube channel at pag-click ng notification bell dyan. So abangan ninyo yung mga vlogs natin dito sa Rosy chariot. At marami pa tayong pupuntahan kasama tong chariot na to. So yun, thank you sa inyo.
bro. Ah, sige bro. Jeff, tingin Jeff. Yun, so nandito tayo mga tol sa ano, pasukin na. Oo, medyo maputik yan dito. Natin yung camera. Kayang-kaya mga tol. So yun mga tol, kayang-kaya ng Rossi Chariot pagdating sa Putikan. Matagtag nga lang kasi gawa ng wala tayong karga, so matigas lang yung kanyang molye.
Yun, so nakaabot tayo dito sa may tuktok ng kabundukan kung saan ay napakahirap yung daanan dito. So inabot ng ating second hand na Rusi Chariot. Yun mga tol, so pababa na tayo dito. Checkpoint. May checkpoint pa oh. Psst, huy. Psst, psst, psst.